Nung tayo ay namulat sa mundong ito, marami tayong nalaman. Una, nung pagkabata natin, alam lang natin maglaro. Habang lumalaki tayo, dumadagdag ang ating edad, nalalaman natin lahat ng bagay, lahat ng masasarap, lahat ng ligaya, lahat ng pansamantalang kaligayahan. Nung tayo hindi pa nakakakilala ng lubos sa ating Panginoon, alam na natin pag yumaman tayo, makakamit na natin lahat ng bagay. Pag naabot na natin lahat ng pangarap natin, yun na, tagumpay na tayo sa buhay. Pag tayo nakatapos ng pag-aaral, isang napakasayang araw iyon sa ating buhay. Ngunit hindi pala. May mga ilan na nakatapos ng kanilang pag-aaral, naabot ang kanilang mga pangarap. Ngunit sa bandang huli, malungkot pa din sila. Nandoon kasi yung pansamantalang kaligayahan. Pero nang makilala natin ang Panginoon, ang ating tagapagligtas, nagiba ang ating buhay. Nakita natin yung katotohanan. Nalaman natin na hindi yun ang totoong buhay, kundi may totoong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Bumaba ang Diyos, nagkatawang tao siya upang ilapit niya ang tunay na buhay, upang ilapit sa atin ang kanyang pangako, upang gawin sa atin ang kanyang pangako. Sabi sa kanyang salita sa 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Naniniwala ako sa tekstong itong sa sinabi niya ito, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Sa Kanya, sino yung Kanya? Kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao ang salita upang i-actualize, upang gawin, upang yakapin tayo mismo ng ating Panginoon, upang samahan tayo ng ating Panginoon. Kumbaga dati, ginagawa natin ang lahat ng bagay. Tayo lang mag-isa. Nakakaranas tayo ng pagod, nakakaranas tayo ng kabigatian, nakakaranas tayo ng lungkot. Ngunit kapatid, mula nang tinanggap mo at sa pamamagitan ng pananampalataya, kasama mo ang Diyos. Minsan, sasabihin natin, bakit ganito mula nang tinanggap ko ang Panginoon? Parang tumiple yung mga pagsubok. Yes, kapatid, nung una makilala mo ang ating Panginoon, nandun yung hirap ka na, pagod ka na. Di mo na alam ang iyong gagawin. Ngunit may isang taong ginamit ka upang katagpuin ka, upang ipakilala sa iyo ang Panginoon, upang magkaroon ka ng access sa Panginoon. Ibabalik ka ng ating Panginoon kung ialaw niya na makaranas ka ng mga matitinding pagsubok. Doble o triple man yan para i-exercise
ang pananampalataya mo upang hindi ka na magtiwala sa iyong kakayahan, kundi manampalataya kang kasama mo siya. Inaalaw yan ng ating Panginoon pagkat gusto niyang makita natin at maranasan natin na kahit doble-doble man, kahit bagyo man yan, kahit apoy man yan dadaanan natin, may kasama tayo. Kasama natin ang Diyos sa lahat. Kung mananampalataya lang tayo, isa sa pinakakalaban ng ating pananampalataya sa ating isipan, naglalaban yan yung pagwawari natin. Minsan namamatay yung pananampalataya natin sa ating pag-aalala. Imbes na alalahanin natin yung mabubuting gawa ng ating Panginoon, minsan nakakalimutan natin sa sobrang pag-aalala natin sa lahat ng bagay. Sabi nga sa kanyang salita na huwag kang mabahala sa lahat ng bagay pagkat manalangin ka sa kanya na may pasasalamat. Kung makikita natin si Meshach, Shadrach, Abednego sa gitna ng apoy nung tinapon sila ipinaranat sa kanila ng Panginoon yung init ng apoy. Pero hindi sila nasunog. Maski yung balahibo nila, maski yung buhok nila, hindi nila nasunog. Nagulat nga ang hari nun si Nebuchadnezzar. Di ba 3 lang yung pinatapon ko sa apoy, sa pugon? Ngunit tignan nyo, naglalakad sila sa gitna ng apoy. 4 na sila na naglalakad. Ibig sabihin yung naglalakad, nag-e-enjoy sila kasi kasama nila ang Panginoon Nung dumaan sila Moises at ang mga Israelita sa gitna ng dagat, Diyos lang ang may kakayanan na humati ng dagat. Kasi pag may problema tayo, God is a solution. Hindi na siya gagawa ng solusyon kasi ang God mismo ang solusyon sa ating problema. Kung kasama natin siya, kung may matindi tayong pananampalataya, nakasama natin siya. Lahat i-enjoyin natin. Lahat ng pagsubok, i-enjoyin natin. Kung minsan kasi, pag dumadaan na tayo sa mga pagsubok, doon pa nawawala yung pananampalataya natin. Doon pa natin nakakalimutan yung pagsama ng Lord. Minsan ka dito sa ating panalangin po pagka umaga. Halimbawa, mananalangin tayo sa isang sulok sa ating kwarto. Pagkatapos sa ating pag-amen natin, minsan iniiwan na natin ang ating Panginoon sa silid, sa sulok. Ang prayer, kapatid, dapat tuloy-tuloy, continually. Kasi kasama mo ang God. Parang nung kasama nila Peter at ng disciple ng God, na ang ating Panginoon tulog doon sa ulian ng barko. Akala nila pinapuya na sila Ngunit sinaway ng ating Panginoon ang bagyo, ang malakas na hangin, ang matinding araw, sinaway ng ating Panginoon. Alam mo ba kung anong sinabi sa kanila? Kay liit na inyong pananampalataya. Kung babasahin niyo po ang New Testament, kain natin yun, 2 beses sinamahan ng ating Panginoon ang mga alagad niya sa matinding bagyo. Si Peter nga lumakad pa sa tubig. 2 beses. 2 beses pinahinto
ng Panginoon ang bagyo, ang malakas na alon. Sabi nga ng mga disciple, sino rin itong taong ito? Maging hangin, maging bagyo ay sumusunod sa kanya. Kapatid, kung makakapokus ka lang sa Panginoon, kung malalaman mo lang, kung makikilala mo lang siya ng lubos, mag-i-enjoy ka. Lahat ng nararanasan natin, kapatid, proseso lang yan. Huwag ka muna mag-focus sa resulta. Focus ka kasi may kasama ka sa bawat sandali ng ating buhay, sa bawat oras. May Diyos na gumagabay sa iyo. Hindi ka nawawaglit sa kanyang isipan. Hindi ka nawawaglit sa kanyang paningin. Kausapin mo lang ang Lord lagi sa iyong isipan. Kasi nandyan lang siya sa pagitan ng pananampalataya. Confidence. Hindi ka mag-iisang makikipaglaban. Kapatid, hindi ka nag-iisa. You are not alone. Pagkat anak ka ng Lord. Anak ka ng Diyos sa bawat laban mo, kapatid. Isang sinasabi lang sa atin ng Panginoon, kaya pinapalakad na tayo sa gitna ng pagsubok, gitna ng problema. Kung dadaan man tayo sa gitna ng pagsubok, hindi ka nag-iisa, kapatid. Kasama mo ang Panginoon. Kung dadaan ka man sa gitna ng dagat, hindi ka nag-iisa. Kasi may Diyos kang lumalakad sa tubig. Kung dadaan ka man sa gitna ng apoy, hindi ka nag-iisa. Makakaranas ka lang ng init, pero hindi ka masusunog, bagkat kasama ka na. Hindiin mo lang, kapatid, ang pagdaan. Daanan mo lang, kapatid, huwag mong tatambayan. Salamat, kapatid, sa oras na pakikinig. Naway napagpala ka ng video ito, kapatid. Salamat, kapatid. God bless.